Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin, kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipe ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin,
at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pagka-Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na si Jesus ay inakusahan ng mga inggitero, ng mga negatibo, no? Na siya daw ay nakikikampi sa mga demonyo. Palibhasa gumagawa siya ng mabuti, palibhasa gumagawa siya ng tama, palibhasa gumagawa siya ng pagkakawang gawa sa kapwa. Yung mga tao na mainggitin at hindi nakakaunawa, minasama si Jesus. Pero ang totoo, ang Diyos ay tapat sa Kanyang sarili. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pagka-Diyos. Kapag ang Diyos tinalikuran ang Kanyang pagka-Diyos, hindi siya talaga Diyos. At dahil siya ay tunay na Diyos, siya ay tapat sa Kanyang hangarin, sa Kanyang loobin, sa Kanyang panukala. Hindi natin kayang baguhin ang Diyos. At lalong hindi natin kayang impluwensyahan ng Diyos. Akala ba natin pag may ginawa tayong ganito, mag-iiba ang kalooban ng Diyos? Akala ba natin pag may ginawa tayong ganyan, maiimpluwensyahan natin ang mga kagustuhan at sa loobin ng Panginoon? Hindi. Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang sarili. At sana panaligan natin ito. Sana mapanatag ang ating mga puso sa katotohanan ito. Minsan kasi akala natin nagbago na ang Diyos sa atin. Konting pagsubok, akala natin ang Diyos nagbago ng pakikitungo sa atin. Konting natamasang kaligayahan, akala natin nagbago ang loob ng Panginoon. Hindi po. Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang pagmamahal at awa para sa atin. Akala natin ang Diyos ang nagbabago. Sa totoo lang, tayo ang pabago-bago. Tayo ang paiba-iba. Tayo ang palipat-lipat ng sinasaligan at kinakampihan. Minsan, sa Diyos tayo sumasampalataya. Minsan, mas nananalig tayo sa mga bagay ng mundo. At dahil ang mga bagay ng mundo ay hindi lumilipas, dahil ang mga bagay ng mundo ay lumilipas at nagbabago-bago, iniisip nating Diyos ang nagbabago. Pero hindi. Laging tapat ang Diyos sa atin. Minsan, meron akong nakausap na isang preso sa kulungan. Nung kausap ko siya noong una, mga ilang buwan pa lang siyang dumating sa kulungan. At galit na galit siya. Galit na galit siya sa mundo. Galit na galit siya sa pamilya niya. At higit sa lahat, galit na galit siya sa Diyos. Nasadlak siya sa kulungan. At para sa kanya, yung mga mali na nagawa niya ay dahil sa kanyang masamang kapalaran sa mundo. Sabi niya, ang Diyos, iilan lang ang pinapaboran. Iilan lang ang binibiyayaan. Sabi ko sa kanya, nasabi mo na ba yan sa Diyos?
Naibulalas mo na ba yan sa Diyos? Naisumbong mo na ba yan sa Kanya? Sabi niya, hindi ko pa yan nagawa, Father. Sige nga, gagawin ko. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ako sa kulungan at nakausap ko ulit siya. At masaya siyang nagsabi sa akin, Father, nasabi ko po sa Diyos. Alam niyo, Father, akala ko mababago ko ang Diyos nung inaway ko siya. Hindi ko alam, hindi ko inakala. Ako ang lalaya. Ako ang lalaya, ako ang mababago. Mahal pala talaga ako ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang sarili. Pagbigyan natin siya na maiparamdam to sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kahit nagbabago kami, mahal mo kami. Kahit na lumilipas ang mga hangarin naming mabuti, tapat ka pa rin sa amin. Salamat sapagkat ang awa mo ay hindi nagbabago, hindi lumilipas, laging tapat at totoo. Nawa, matutunan din namin ito. Amen.